Ito yung kagandahan ng ano eh, may sarili ka ng lababo dito sa bahay. Pinaulan lang siguro talaga ngayon mga kapanalig para masubukan daw yung mga kinabit na salamin dito sa bahay. May tagas dito sa gilid ng gagaling. Ay! May kuryente na! My goodness, maraming salamat. Gusto ko lang ulit magpasalamat kay Daddy dahil nga ginawa niya na to at yung saksakan, kaya nalipat na natin yung freezer dito. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Alas 5 na ng hapon ngayon mga kapanalig at magagabi na no. Biglang bumuhos yung malakas na ulan. Buti na lang meron na talagang harang dito sa taas. Kundi basang-basa na naman dito. May napansin lang ako konti dito na merong leak. May tubig na pumapasok mga kapanalig, kaya papaayos natin to doon sa gumagawa sa atin pagpunta nila dito sa 21. Ito yung kauna-unahang malakas na ulan mga kapanalig na naranasan nitong bahay na meron ng bintana. Dito naman tayo sa baba. Buti sa baba kompleto na mga kapanalig no. Dito sa kusina meron na rin. Ang hangin pa ganun. Kaya kanina nakalimutan ko isara, yung screen lang yung nakasara. Nabasa yung yung lababo. Pero okay na ngayon. Buti na lang dito na sa ilalim meron ng salamin. Ang dilim, ako lang mag-isa dito. Kung kailan ako mag-isa dito tsaka walang kuryente, si Kadede sasamahan ako mamaya pa. My goodness. Dito rin malakas yung anggi kanina, pero dahil meron na tayong pinaka-salamin dyan, hindi na tumagos dito sa pinakaloob. Nakaka-relax din lalo yung pagmasdan yung ulan pag may salamin na, pag may mga ganitong harang, nakaka-relax. Parang hindi siya pangkaraniwan na ulan. Kasi ang lakas niya, tapos ang lakas din ng hangin. Kaya magkakuryente na ako lang mag-isa ngayon. Sabagay, wala naman dapat ikatakot. Buti na lang, chinarge ko na yung dalawa kong tawag dito? Yung dalawa kong flashlight. Kasi nga akit kami ng bundok mga kapanalig no. Buti pala, chinarge ko na, may mga gamit tayo kahit papano. Dapat umulan mga mga 22 na eh. Kasi di ba 21 kakabitan yung taas ng bintana. So dapat mga 22 na umulan ng ganito kalakas para hindi nabasa yung taas. Medyo nabasa na naman yung sahig natin dahil dun sa mga part na wala pang salamin. Yan, nagsalang na ako ng sinaing para mamaya meron tayong kakainin. Bilis mo maluto Hintay lang natin si Kadede para may kasama tayo dito. Tsaka hindi na ako ganong nag-aalala ngayon mga kapanalig kahit mawala ng kuryente, kasi alam nyo naman meron tayong generator na bigay ni Ninang Jonah Hill, kaya kung kakailanganin na talaga bubuksan natin.
Yan, so habang wala pang kuryente, magpintuan muna tayo, magdaldalan muna tayo. Ito nga nung time kanina na sobrang lakas ng ulan, biglang buhos talaga. Mas na-appreciate yung mga bintana natin. Kasi syempre nakita ko kung paano nila protektahan yung yung bahay sa ulan, 'di ba? Hindi na siya pumapasok. Tsaka ngayon, mas naramdaman ko na talagang safe na safe mga kapanalig, no. Kasi pag naramdaman mong safe ka sa bahay, magiging komportable ka na. Lalo ngayong umuulan, kahit patingin-tingin lang ako dito sa sa likod katulad nito, ganito yung background ko. Diba ang gandang ang gandang tignan. Nakaka-relax. Kahit saan ako tumingin mga kapanalig. Natutuwa ako kasi sabi ko, talagang hindi na ako dapat mangamba kahit umulan pa. Wag naman sobrang lakas ha. Hindi pa nga kompleto to eh. Pag nakompleto pa lalo yung taas, lalong gaganda. Diba? Maraming salamat ulit kay Sir Art at syempre kay Ninang Jonah Hill para doon sa bintana sa taas. Dahil nga walang kuryente at maulan, alam nyo na pag walang kuryente, automatic nawawalan ng tubig. So hindi na rin tayo dapat mag-alala dahil meron na tayong tangke ng tubig mga kapanalig. No? Masusubukan na natin siya pag nawalan ng tubig mamaya. Ito yung kagandahan ng may sarili ka ng lababo dito sa bahay. Kasi nga, syempre kung magluluto ka, hindi ka na pupunta sa kubo, hindi ka na mababasa, hindi ka na mapapagod, nandito na lahat. Kahit bumagyo pa, nandito na lahat ng kailangan mo. So hindi mo na kailangan lumabas. Aba, aring mga pusang to. Ilang beses na kayo nakakain? Dito kasi namin ninagay yung yung cat food tsaka dog food. Kaya naaamoy nila. Naku po! O sige na doon na. O dito muna sa lapag ha. Hindi ko pa nakuha yung kainan nyo dun eh. O dito na lang ha. O dito. O yan. Share kayo, share. O. Pag mag-agawan ha. Oh, parang nakalimang kain na ata kay buong takaw nyo ha. Parang nakalimang kain na kay buong maghapon. Yan, alas 6 na ng gabi mga kapanalig. At unti-unti nang nawawala ang liwanag. Umayos na rin naman ang panahon. Meron na lang kulog. Kanina may kumikidlat din eh. Hindi ko nakunan. Kulog na lang ngayon. At lumilinaw na rin yung kalangitan. Lumayo na yung ulap na nagdala ng ulan. Dumaan lang siya. Lakas kanina pati yung pag eh. Salamat naman. Maya sana bumalik na yung kuryente. Pag ganyang maulan, yung katamtaman lang, ganito ang view dito sa may kwarto. Ayan. Nakarelax. Alam nyo na naman dito, di ba yung kubo? Yan, kitang-kita nyo yung kubo. Sarap matulog inantok ako bigla Pinaulan lang siguro talaga ngayon mga kapanalig para masubukan daw yung mga kinabit na salamin dito sa bahay. Katulad dito kasi yung anggi kanina eh. Hindi naman siya tumagas. Yan, pati dito sa may malaki excuse me. Pati dito sa may malaking pinakasalamin, walang tumagas diyan. Ayos, 'di ba? Tinesting lang talaga. Tapos, 'di ba nawalan nga ng kuryente, so tulad na sabi ko, mawawalan rin ng tubig. Ang gusto lang talaga ni Lord, i-testing ko rin yung gawa ni Daddy Oms na na tangke. Ito talaga, papasabay ko na lang to sa doon sa ito. May tagas may tagas dito sa gilid ng gagaling. Isasabay ko na lang sa tawag dito sa gagawa sa 21. Kukontakin ko si Daddy Oms. Sabihin ko magdala na lang ng sobrang. Saan galing yun? Yung anggi magdala na lang ng sobrang Ano ba tawag dito? Kalimutin talaga. Ano bang utak to? Ito yung kulay itim na linalagay sa gilid. Yan, silyado, pang silyado. Ayan. Tumagos eh. Sa tingin ko dito galing yung sa butas. Kailangan takpan lang tong butas na to. Iniwan nila na na may butas. Syempre pag umulan, diretso dyan yan. My goodness. Papalagyan na rin natin ng screen to, kasama na. Kontakin ko lang si Daddy, sabihin ko kung may idadagdag pang bayad kung papaayos natin. Sealant, yun, sealant pala. Naalala ko rin. Yun, papadala tayo sealant. Baba tayo.
Dati pag ano, magsisimula pa lang yung ulan, tapos biglang lakas, kabadong-kabado na ako kasi syempre wala pa tayong bintana. 'Di ba? Papasukin talaga. Lalo na dun sa taas. Pero ngayon, tulad nga sabi ko, napipil ko ng magiging komportable talaga kami dito. Sa oras ng bagyo man o kung ano man mangyari. Pero wag naman sana. Kung magkaroon man ng bagyo, yung mahina lang. Gagamitin ko muna tong isang flashlight natin. Ang kagandahan kasi nito, itong flashlight na to, meron siyang magnet. So ayan, ilalagay natin doon sa taas dahil hindi natin abot. Dito tayo pupunta. Ididikit natin so para meron na rin tayong ilaw dyan sa taas. Ganito. Paano yun? Nasaan yung magnet? Ayan. Oh, dumikit ka, huwag ka malalaglag ha. Baka mapahiya ako. Oh. Di ba may ilaw tayo? Tapos yun, pang-vlog natin yun, yung isa. Tsaka meron pa nga palang ano. Tsaka ako nagagamitin din yun sa Banahaw. Yung merong pinadala si Ma'am Mayflor na ano yung flashlight na nilalagay lang dito sa ano, sa noo. Oh, tingnan nyo, oh. Parang may bumbilya din tayo. Aabot na ng hanggang umaga yan. Pag hindi pa rin nagkaroon ng kuryente. Biro mo yun. Sakto, pagbagsak ng ulan, wala nang kuryente agad. Alam nilang malakas eh, no? Yan, so ito yung dog food ng mga aso. Tetesting na natin ngayon. Hindi kasi ako nakapagluto ng sobra para mapakain sa kanila. So tetesting na natin to. Sana sumapat na sa kanila yan, di ba? Umaga at saka hapon. Papasikaso natin kay Kuya Luni. Punta muna tayo sa kubo. Labas, labas, labas! Shhh! Dito. Doon na, doon na. Kukulit ha. Gusto nyo lahat kayo nasa ano din? Nasa loob ng bahay? O, doon na, doon na. Sindihan natin yung ilaw doon para may liwanag kayo. Nadidiliman ba kayo? Yeah. Ay! Paano ko sisindihan yung ilaw? Wala nga palang kuryente. My goodness. Laway ko. Dito, dito, kain, kain. Wala. Yung mga anak mo, kung saan yung mga anak niya ay nako. Hanapin ko nga muna, loko-loko ka. Wait lang. Lagyan natin, tingnan natin kung magugustuhan nila. Sarap yan. Nasa isang kainan. Kain. Social yung pagkain nyo ha. Go, 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 go. Sige na, kain na. Sa isang kainan. Tinanong ka, alam mo magsasalita. Ang dami ko pala nakuha. Okay, kaya mo yan ha. Busing yan. First time makakain ng dog food ni ano, ni sino ba to? Si Tokmol tsaka si Tek Tek. Hanapin nga natin yung anak na ito kung saan na padpad eh. Dilim na. Ayun, umulan pa naman. Naku, baka mamamatay ito. Naku! Peklat na ng ginawa mo sa... Naku po! Kawawa naman. Nilalamig na. Doon, doon, doon. Huwag umiyak, huwag umiyak. Dadaling kita doon sa ano mo, sa ina mo. Ito pa iso oh. Nagkalat na. Peklat, ano ba ginagawa mo sa anak mo? Sinasabi ko pa namang mabait ka sa ano. Tignan mo ginagawa mo. Ay nako. Ba't kaya nagkahiwa-hiwalay? Nilalamig tuloy. O yakapin mo to, yakapin mo. Yung iba, ayan lang, kompleto na. Pagkakaano ko 6 yan ah. Ba't naging 4 na lang? Nasa pa yung 2. Ikaw talaga, bantayan mo yan. Wawa naman. Alright. Malakas ang kutob ko, maya maya lang magkakaroon na ng kuryente. Uy, kumikidlat. Bukas pa naman yung ating GoPro.
Baka matama tayo ng kidlat dito. Tara, hindi nga ako tinamaan ng kidlat sa dagat dati nung kami ni Kuya Michael, ngayon naman dito sa bundok. No, no, no. Tayo ay mag-ingat. Na-realize ko lang na bagay din pala yung ilaw dito na ano, ganyan yung dilaw. Oo nga pala, sabi rin ni Daddy Oms yun, bibili ako ng yung napapalitan yung kulay ng ilaw. Katulad niya no, bumabagay sa ano, kulay ng ganito, kulay ng kahoy pag dilaw. Hindi nyo gano'ng makita eh. Mahina sa camera eh, pero dito lakas. Malawak na yung ano niya, naliliwanagan. Bagay dito sa ano. Hindi ko pa nakakabit itong ating sagwan. Baka bukas kakabit ko dito. Mas okay dito kaysa dito, di ba? Hintayin niyo yan. Maano pa rin tayo mga kapanalig. Sa ibang lugar, sobrang init na ng ano, ng klima. Pero dito sa bundok, pinagbigyan pa tayo na magkaroon ng ulan, no, para mas lumamig. Nakikita ko sa mga post ng friend ko na ano eh, ang init dun sa Nabotas, sa ibang lugar mainit. Pagdating dito, umuulan-ulan pa kahit papaano, di ba? Ay! May kuryente na! My goodness, maraming salamat. Buti hindi pinatagal. O di okay na. Tatanggalin ko muna tong ilaw dito. Para makasave pa tayo ng energy. Para kung sakaling mawalan ulit, meron tayong gagamitin. Thank you sa iyong serbisyo. Sa ulitin. Bakit kayo ka lang? Kung kailan may kuryente na? Tara. Welcome back. So nandiyan na si Kadede. Buti may kuryente na. Alright, salamat dahil meron na tayong kasama dito. At syempo nga, na pagdating ni Kadede ay nagkaroon na ng kuryente. So dalawa lang kami. Kaya shot lang kami ng konti. Ano lang naman 'to eh, bula. Isa lang. Para pang-control lang sa lamok. Tama, oo. Pag ang katawan daw ng tayo may aircon, Hindi tayo lalamukin. hindi nilalamok. Hindi naman malamok dito. Hindi malamok. Oo. Kaya pala kanina sabi ng lamok eh. Walang lamok dito pag pag gabi na, pero pag hapon, sabi ko nga sa inyo, lagi kong sinasabi sa vlog, may oras eh. Siguro mga alas 4, alas 5, ganyan marami yan. Ang lalaki nung lamok. Pero pagdating nung gabi, wala na. Okay? Ang oras natin ay 8:20 na po ng gabi. So napagdesisyonan ko na mag-edit na lang. Update ko lang kayo. Bali si Utol ay doon na kami magkikita sa Lipa, pati si Kanoy mga kapanalig. So hindi na sila makakabalik dito pangsamantala dahil nga po akit kami ng Banahaw. So ako didiretso na ako ng Lipa ng Wednesday, tapos paakit na rin kami ng diretso nun ng Banahaw mga kapanalig. Tapos babalik kami dito ng mga Saturday or Sunday kasi Monday kakabitan na nga ng bintana itong bahay. Ayan na si Kadedwe! Ay, hello po mga kanalig. Magandang gabi po. At ngayong gabi, dito tayo matutulog at sasamahan niya natin si Paring Louie dahil wala siyang kasama. Mahirap pong matulog yang nag-iisa. Maraming salamat. Edit muna ako. My God! Ang dilim na naman! Nasaan ang ilaw? Kadede, nandiyan ka ba? Magbablog sana. Ay, hindi niyo ako makita. Hanap muna ako ng ilaw. Bakit na naman nawalan? Ano ba yan? Dadagdagan ko yung vlog ko kasi maigsi pa eh. Tapos papakita ko sana sa inyo yung ilaw dito na kinabit ni Daddy Oms. 'Di ba? Sisindihan ko sana kanina para kita nyo kung gaano kaliwanag. Eh biglang nag-brown out. My goodness. Na naman? Pinagbigyan lang tayo ng ilang oras tapos brown out na naman. Buti nandito na si Kadede, malakas na loob natin. Yayakapin ko na lang si Kadede mamaya pag kawawa na naman yung mga aso doon, wala na namang ilaw. Automatic yan basta mag-ulan-ulan. Talagang walang kuryente. Parang ano sila tawag dito? Advance, no? Pag umulan sabay kahit ambul na papatayin. My gas. Dito ko na nga pala linagay yung kasi ito naman talaga yung lalagyan niya yung mga tubo, pinunasan ko na siya kasi nung nakaraan, gulat ako, pinalawang yung loob, pinasukan ng tawag yan ng tubig, kaya kinalawang siya, kaya kailangan punasan. Tapos hindi ko na binaklas yung ibang mga paa kasi maghihirap na naman tayo. Nilagay ko lang sa gilid para pagdating dito nung aking mga anak, iaano ko na lang yan.
i-assemble para makapag-swimming sila. Na-imagine ko lang, naisip ko bigla mga kapanalig pag magpapasko o Burmans, ang sarap lagyan ng decoration nito, no? Yung mga dahon-dahon na pampasko. Ngayon agad naisip ko, anong buwan pa lang tayo ngayon? Nakikita ko lang din kasi sa ibang bahay yun eh. Sarap sabitan yan. Sa bagay, matagal pa naman yun. Gusto ko lang ulit magpasalamat kay Daddy dahil nga ginawa niya na to at yung saksakan, kaya nalipat na natin yung freezer dito. So lumuwag na dito sa area na to mga kapanalig, no? Makakadaan na tayo ng maayos dyan. Dati nag-aalangan talaga ako sa hagdan eh, kung sabi ko yung space baka kainin. Pero ngayon, no, nakita natin, luwag-luwag pa. Sa ano na rin dadating pala, umorder na ako nung sample na goma na ilalagay natin dito. Sakto, pagdating ng bintana, dadating na rin yun. Mga 20 pieces pa lang yung in-order ko. Akit lang tayo dito. Ito ang kauna-unahan na may experience ng hagdan na walang kuryente dito sa bahay na kanyang kinalalagyan. Kauna-unahan. Bali pangalawa na pala kasi kanina yung una eh, ngayon pangalawa. Dito kanina puro anggi yung plywood. Natuyo na siya. May part dito na lumalambot na talaga yun. Pero kaya pa naman yan. May mga bakal naman sa ilalim yan. Pag nalagyan ng bintana yan sa 21, ganda na. Hindi na tayo basta-basta mag-aalala. Pati doon lahat yan meron na yan. May gas. Yung ano nga pala, pinapatuyo ko yung swimming pool. Tapos bigla namang umulan. Sabagay, ilang araw pa naman matutuyo din yan. Di ko pa pala natatanggal yung kawayan dito para gumanda na rin yung itsura dito sa likod. Kasi pag tumingin ka dun sa likod, may mga kawayan pa. Medyo nakakasira ng itsura. Ito na yung nagawa ni Daddy, inikot niya. Pag napagawa natin kay kay Kuya Ogi, lulubog na yan dyan sa may semento, tapos rekta na yan dito para pag nagkisame, sarado na. Hindi nakita, hindi nakita yung mga tubo-tubo. Ang dami na palang umaano dito, namamahay oh. Akala ko kami lang dito nakatira. Marami na rin gagamba. Baka may panlaban dito ah. Wala, tag-ulan eh. Ang panlaban talaga sa gubat. Tinatansya ko yung yung linoleum 20 yards. Parang sobra. Ay hindi. Sabagay okay na yung sobra kaysa kulang para hindi na tayo babalik. Sa ngayon ganyan pa lang itsura niyan eh. Syempre plywood pa lang tsaka madumi. Pero pag nalagyan niyan katulad sa baba, edi lilitaw ang kanyang ganda. Ang napansin ko lang, ang dami pa pala namin lambat dito. Ito may lambat pa kami dito oh. Tapos si Kuya may lambat pa rin doon sa yung binili kay Kanoy. Tapos may nakuha pa akong lambat doon sa may kulungan ng manok, 'di ba? Puro lambat na kami dito ah. Sabagay, marami pang paggagamitan yan. Itabi-tabi muna. Bababa muna tayo. Yeah! Pagkabili ko ng linoleum, bibili rin ako ng pandikit, rugby. Kasi umaangat siya oh, pag natatapakan. Sa ngayon hindi ko pa madikitan eh. Kasi nga papalitan pa tong area na to. Sinira ng mga hayop. Kailangan mapalitan ko muna. Nakakatuwa gumawa si Daddy kasi hindi niya lang basta-basta ginagawa. Kailangan maganda rin sa mata. Pulido. Nilagyan niya pa ng mga tawag ba dyan? Basta lock para hindi nakalundo. Ayan. Pag nagkaroon naman tayo ng kisame dyan, tatakpan na yan eh. Rewi ka na? Iwan mo ako? Hihilang si Kadede. Pwede ko ba makita? Pwede ko ba makita? Namiss ko na yan eh. Ganun na nga. Kaliit! Kupo. Ay, dyan lang kayo ha. Ang laki na ni Tek-Tek oh. Sarap ba yung food nyo kanina? Oh, habang wala kami, yun muna pagkain nyo ha. Pero pagbalik namin, back to normal. Yung mga namin, ulam nyo rin. Ang laki na yun. Hindi, pagka-kuwan, pagka yung alis, Oo. bibili tayo dito kay Tatay Sana isang baboy. Pagluluto pa? Konsyong-konsyong yung itsura yun. Pero ito parang iba tatay nito.
Makita kayo sa YouTube. Mihi ka na. Baka ano yung tumbong mo. Pantog pala, tumbong tuloy. Dapat iihi kayo, pero Oh. iihi sa mga pader. Saan dapat? Sa gitna. Agos. Diyan. Baka mamaya ano yan ha. Masungkit yan dyan. Maliit pa naman yan. Joke lang. Mukhang okay na naman yung mga tuta. Kasi hindi na nag-iiyak eh. Maganda na rin na umulan kasi nadiligan yung mga halaman. Ayan o. Sa totoo lang hindi namin kayang masuportahan lahat ng halaman dito para madiligan eh. Kasi baka yung bill namin na tubig na 3,000 baka umabot pa ng doble-doble. Diba? Pero yung aming progress, lagi namin dinidiligan na yan para mabuhay. Laking bagay din tong Nakikita nyo pa ba yung mga wala na, mahina na. Susunod na tayo mag-vlog ng brownout na naman eh. Kailangan magkaroon din tayo ng ilaw dito para pala sa harap ng bahay. Solar no. Dito na lang yung pwede pa lang talikuran eh. Ayan yung solar, di ba? Papaayos pa natin yan eh. Dito nakaharap, tapos bibili pa ako dito na lang ikakabit sa likod. No? Oo. Para harapan lang. Ang galing. Uy, may tao Wala. Bumalikan lang na, tapos naman natatakot. Ay! Ibalik muna natin tong ilaw dito sa taas. Para meron tayong ilaw. Idikit mo! Sige! Didikit ko ulit. Napakaganda na itong nabili natin Ayan, huwag ka malalaglag pangalawang beses na napakinabangan natin dito sa bahay. Yung binili kong pang camping. Huwag ko na kayo alisin yun dyan. Sayang. Di ba may wire pa yan na pwede mo siyang hilahin, tapos iba-iba kulay. Pang camping talaga yan. Ay, may ilaw na naman! Pagtitripan nata tayo ng batilik eh. Pinalalakas ang bayarin. Kakabit ko lang nung My goodness, baklas na naman. Natatawa ako dun sa May video kasi dun sa taas mga kapanalig, pero hindi ko alam kung anong okasyon. Pag tuwing sisindi yung kuryente, pag magkakailaw na, sigawan sila, ay! Yun talaga mahirap pag pag may mga handaan tapos mawawala ng kuryente. Mauudlot talaga yung kasiyahan nyo. Buti nga nagkakaroon ng kuryente para matuloy nila. Yeah. Uy, liwanag Alam nyo ba mga kapanalig, ilang araw na ako naghahanap ng salamin ko. Kasi syempre kaka-edit, sumasakit yung mata ko. Tapos kailangan talaga natin yun para syempre pag mabiyahe tayo. Kasi yung salamin ko mga kapanalig, may pangontra yun sa mga yung radiation, ganyan. Kasi palagi tayong nasa harap ng cellphone. O kaya sa araw, umiitim siya mga kapanalig. No? Hinahanap ko, kung saan ko na hinahanap, hindi ko makita. Yung pala, ngayon ko lang nakita. Pag hindi mo talaga hinahanap yung isang bagay, makikita mo Pag hinahanap mo siya, hindi mo siya makikita Ganun yung kasabihan ko. Ito nakasabit tingnan nyo. Nakasabit. Sino kaya nagsabit dito? Akala ko nawala na Ang mahal-mahal pa naman nito, nasa 4,000 plus yung paggawa natin. Puro gas-gas na nga to Pero ang una kong natatandaan kasi, dito ko siya linagay. Yan, tapos hanap ako ng hanap kasi nawala dito. Tinitignan ko sa baba, baka nalaglag, wala rin. Tinatanong ko sila kuya, hindi rin nakita. Yung pala nakasabit na dito. Hindi ko alam, baka kusa siyang sumabit. May mga gamit na tayo. Yun na. Nakasalamin ulit tayo. May protection na ulit yung mata ko sa pag-i-edit. Madalas na sumakit talaga yung mata ko mga kapanalig kasi syempre sa loob ng 5 taon sa buhay ko sa pag-vlog, ako lang nag-e-edit ng vlog ko. Lagi ako nakatutok sa cellphone. Kaya nagkakaproblema na. Kailangan na natin talaga ng salamin para hindi magtuloy-tuloy yung problema. Para maagapan mga kapanalig. Ang laking tulong na itong bagong cellphone ko sa pag-i-edit Kasi dati, nung ano ba nangyari? Yung dati kong cellphone, di ba, yung hinampas ko sa pader. Ang problema kasi noon, hindi mo siya magagamit ng pang-record ng video. Wala siyang sira yung audio niya mga kapanalig. Kunyari ako, nagsasalita ako ngayon. Pag pinakinggan mo, siya, ngarag o putol-putol. Kaya hindi natin siya magamit. Ngayon na meron akong cellphone na bago, pag kailangan kong duktungan yung aking vlog, rekta na dito. Hindi na ako kailangan gumawa ng GoPro, tapos ipapasa ko pa sa cellphone, tapos i-edit.
masyadong maraming proseso. Hindi katulad na ngayon, tuloy-tuloy na mga kapanalig, hindi na nakakayamot na magduktong. Minsan kasi sabihin natin akala mo ang haba na ng vlog mo, yung pala nasa 29 minutes pa lang, kulang pa ng 1 minute. So kailangan mo dagdagan. Kasi pag nagkukulang minsan mga kapanalig, basta hindi umabot ng 30 minutes yung aking vlog, medyo hindi ako masaya sa sa vlog ko eh. Kung kakayanan niya ng tagi-isang oras bakit hindi, 'di ba? So ang dami ko ng daldal mga kapanalig, dinagdagan ko lang talaga to. Ako'y magpapaalam muna sa ating vlog at hintayin nyo na lang po kung ano po yung magiging vlog ko bukas ng umaga. Hanggang dito na lang, bye bye! Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.